Labis ang pangamba ng Senate Committee on Migrant Workers sa patuloy na pagtaas ng bilang ng overseas Filipino workers na nagpapakamatay sa Hong Kong. Si Troy Gomez sa buong detalye ng balita. Sa pagdalo ni Senador Raffy Tulfo sa pagdinig sa Senado, ibinahagi niya na nakatanggap siya ng mga ulat sa kanyang naging pagbisita kamakailan sa Hong Kong tungkol sa mga insidente ng suicide ng mga kababayan nating overseas Filipino workers o OFWs. Noong 2023, 6 na kaso ng pagpapakamatay ang naitala. 5 kaso naman ang naiulat ng taong 2024, habang ngayong 2025 ay may isa ng kaso sa unang bahagi pa lamang ng taon. Nung nasa Hong Kong ako, naglalakad ako sa isang kalye and kinausap ko ng isang OFW at sabi niya, "Sir, na concern na kaalarma na palaging may nagpapakamatay na OFW dito sa Hong Kong." Sabi ko, anong dahilan? Dahil daw sa money problem. Sa naturang pagdinig, kinumpirma ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak na ang pagkakautang ang pangunahing sanhi ng pagpapakamatay ng ilang OFW. Ayon sa kanya, umabot sa 48% ang interest rate sa mga pautang sa Hong Kong. Dahil dito, hindi na nakakabayad ang mga OFW at minsan pa'y nakakaranas ng harassment mula sa mga maniningil. Dagdag pa ni Kakdak, may mga sindikatong nagpapagamit ng mga account ng mga OFW para sa iligal na gawain. Bagamat sila ang biktima, sila pa rin ang napaparusahan at nahahatulang guilty sa money laundering. Merong isang mas malaki pang sindikatong modus dito sa pautang. Binibigyan ng pera, kahit hindi siya pautang in a sense, binibigyan ng pera, tapos isusurrender yung ATM o bank account information. At yung pala, kaya pala ganun, gagamitin sa money laundering yung account. Kaya't meron tayong mga kababayan na naaresto. Para matulungan ang mga OFW na dumaranas ng matinding mental distress, meron ng helpline na maring tawagan, 1348, kung saan may mga psychologist na handang tumugon at umalalay. Pinaalalahanan din ng mga OFW na mag-ingat sa pagpasok sa pautang sa ibang bansa, lalo na sa Hong Kong, na maaring magdulot ng matinding problema sa hinaharap. Muli namang iginiit ng mga opisyal ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Hong Kong para matigil ang ganitong mga abusong pinagdaraanan ng ating mga kababayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.